Amen. Tayo pong magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Song number 56 po, The Lily of the Valley. Song 56. I have found a friend in Jesus, is everything to me. Song 56 po, The Lily of the Valley. Ready, sing. I have found a friend in Jesus, is everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrows he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall richly reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me. Why I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hunger soul shall feed. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Another song po. Song 202 po. The Regions Beyond. 202. To the regions beyond, I must go, I must go. 202 po, The Regions Beyond. Ready, sing. To the regions beyond, I must go, I must go. Where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond, I must go, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. To the hardest of places He calls me to go, not thinking of comfort or ease. The world might pronounce me a dreamer, a fool in love with the Master I please. To the regions beyond, I must go, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. Oh, ye that are spending your leisure and past in pleasure so foolish and fun, away from
from your selflessness fully and sin, and go to the regions beyond, to the regions beyond. I must go, tell the world, all the world, His salvation shall know. Last answer po. There are other lost sheep that the Master must bring, and they must the message be told. He sends me to gather them out of all lands and welcome them back to His fold, to the regions beyond. I must go, tell the world, all the world, His salvation shall know. Manalangin. Panginoon namin kasama, pinakapangyarihan sa lahat. Aming dahilan Diyos, soberanong Diyos, aming pagkaligtas. Lahat ng papuri, pasasalamat, kaligtayan, Panginoon, ay sa inyo lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang mundo kong pag-iingat, pag-provide, mga biyayang spiritual, kariyan po, sa mga kapatid sa baral ko, sa Rosa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy-tuloy yung pinagkahalog na kalakasan, kalusugan, runungan, kaalaman, sa kaibahan, Panginoon, kasiyahan, Panginoon, mula sa inyong mga salita na bunay. Salamat din po sa mga pagsubok, problema, mga bahedya dumadating sa kanyang buhay. Lalo po kami nitong hinihubog, hinahanda sa mas mabigat na laban na darating, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala at kasalanan, kakulangan sa inyo. Ngayon din po sa mga taong nakasalit mo at pinatilang naman ang inyong hindi kalooban. Kayo po pumulit na, kayo po mataas sa araw po ninyo ito, sa pag-aaral, pakikinig, pag-worship po sa inyo, Panginoon. Gabay niyo po ang bawat isa na magkaroon na po sa isip at puso, matutunan mga salita niyo, Panginoon, na ituturo po, Panginoon, sa pinagdali po mga aral. Pagkabayin niyo po kami, Panginoon, gabay naman ng Espiritu sa lahat ng mga bagay na aming papractice sa araw ng worship na ito. Ito po, Panginoon, aming dalangin po pasasalamat sa pangalan po ng Iyong si Jesus. Amen. Tayo babasa ng scripture reading sa Psalm 96, mga awit 96. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kaligilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin siya. Siya'y kinatatakutan higit kaysa sa lahat ng Diyos. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit nilikha ng Panginoon ang langit. Karangalan at kamahalan ay nasa harapan niya. Kalakasan at kagandahan ay nasa kanyang santuaryo. Magbigay kayo sa Panginoon, kayo mga angkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian ukol sa kaniyang pangalan. Kayo'y mga dala ng handog,
at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo sa harapan niya buong lupa. Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari. Ang sanglibutang naman ay natatatag na hindi makikilos. Kaniyang hahatulan ng karapatan ang mga bayan. Matuwa ang langit at magalak ang lupa. Humugong ang dagat at ang buong naroon. Sumaya ang bukbukin at lahat ng nasa kanyang kung magkagayoy aawit dahil sa kagalakan. Ang lahat ng punong kahoy sa gubat. Last verse. Sa harapan ng Panginoon sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Kaniyang hahatulan ng katuwiran ang sanglibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sa pong awit. Song 248 po, Jesus Lives. 248 po, 248. We have heard the joyful sound. We have heard the joyful sound. 248 po. Ready, sing. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Burden news through every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walk it all the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Last stanza po. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Magandang hapon po at mabiyayang araw po ng Panginoon sa inyo lahat. Mga kapatid. Okay, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ating pong pag-aaralan yung righteous judgment na gusto pong ipagawa ng Panginoon. Sa ating pong mga Bible, sa John chapter 7, umpisahan po natin sa 19, pero sa 24 po tayo magdi-discuss. Verse 19 po, John chapter 7, starting verse 19. Okay, did not Moses give you the law, and yet none of you keep it the law?
Why go ye about to kill me? The people answered and said, Thou hast a devil, who goeth about to kill thee. Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Moses therefore give unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. And ye on the Sabbath day circumcise a man. Kasi may circumcise po sila tuwing sa Sabbath. If a man on the Sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken. Are ye angry at me, because I have made a man every week whole on the Sabbath day? Then verse 24, Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Ito po yung yung kaharap po ng ating Panginoon nung panahong yon, nung nasa public ministry pa po ang ating Panginoon, ay nasabihan sila ng Panginoon na huwag kayong humatol ng ayon sa anyo. Dapat humatol kayo ng matuwid na paghatol. At yan po ay kailangan din nating matutunan bilang iglesia ng Panginoon at bilang individual na mananampalataya at bilang mamamayan sa bansang Pilipinas na kailangan din nating maging law-abiding citizen. So tayo po munang manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong tulong sa gabing sa hapong ito, Panginoon, na kami po ay narito at tinipon niyo po upang kami po ay sama-samang patuloy na sumamba sa inyo, sa inyong dakilang pangalan, Ama. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga provision, sa lahat ng mga blessing na spiritual na ipinagkakalob niyo po sa iglesyang ito ng Santa Rosa. Dalangin po namin at hangad po namin, Panginoon, ang patuloy niyo pong paggawa at patuloy niyo pong kumibigay sa amin ng understanding sa mga aralin po na aming tatalakayin, Panginoon. Gabayan nawa kami ng Banal na Espiritu po sa aming pag-aaral. Siya po magbigay sa amin ng karunungan, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa aming Panginoon upang matutunan ang mga bagay na ito. Dalangin din po namin, O Diyos, na naway kami po ay kahabagan niyo at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at sa lahat ng aming karumihan na nasa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Dalangin po namin ang lahat ay mangyari ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Judgment. Righteous judgment. Sabi po rito, judge not according to appearance, but judge righteous judgment. Ngayon, ang muna po nating pag-aralan dito, mga kapatid, ay yung meaning po ng mga words sa text. Para po mamaya, pag lumao tayo sa ating pag-aaral, ay alam po natin yung ating mga gagamiting salita. Ang una po dito po sa judge not according to appearance. So huwag daw humaton ayon sa appearance sa nakikita. Ang ibig po sabihin ng salitang, tiningnan ko po sa Greek itong salitang judge, krino, means to distinguish, that is decide. So i-distinguish mo para ikaw, that is to decide. Tapos ay mentally or judicially. By implication or by consequence, to try, condemn, punish. So, yan po yung ginamit dito sa salitang ito. Na ganoon din naman sa atin. Halimbawa, bilang iglesia, dapat po ay marunong din po kayong mag-judge between right and wrong. Hindi dahil sa nakikita lang ng inyong mata. Kaya kailangan po ang pag-judge ay ma-distinguish nyo ang isang bagay para makapag-decide kayo na i-approve, i-punish, i-discipline, or i-accept ang isang bagay. At ito po naman ay ang pag-judge dito tinutukoy ay gustong i-judge ang ating Panginoong sa Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, I judge not according to appearance. So, yan po yung salitang judge meaning. At yung salita pong not according to appearance, yung salitang appearance, ang ibig po sabihin ay sight or visage, or an external show, yung countenance. Yan po yung mga ibig sabihin, mga salitang galing po sa Greek na opsis ng appearance. So huwag kang hahatol doon sa appearance na ganon. Yung sight lang, yung nakikita lang ng iyong mata. Not according to our own sight, and that is external. External show. Huwag tayong yung minsan kasi baka makahatol tayo according to our own eyes or according to our own opinion or according to appearance na nakikita natin, hindi ganoon kalalim ang gustong hatol ng Panginoon. Kasi pag naghatol tayo sa ating sariling nakikita lamang, yung external, hindi po tayo makakahatol ng righteous judgment. Kaya, judge not according to appearance. Kaya,
Kaya nakapiring yung ano eh, kung titingnan niyo sa mga hukuman, nakapiring yung ano, yung lady, yung babae, na magandang babae na nakapiring, ay si Lady Justice, di ba, nakapiring siya. Kasi para makahatol siya ng walang kinikilingan, walang tinitingnan, walang intimidation. So, but judge, righteous judgment. Yan. At humatol ng, pag sinabing righteous, galing yan sa salitang dikaios na ang meaning, equitable. Pag sinabi equitable, fair and just, ang paghatol. Yan po yung gusto ng Panginoon na paghatol. Yung hahatol ka na innocent, yung guiltless or incorrupt ang paghatol mo. And then holy. Yun po yung paraan ng paghatol. Pag sinabing holy, siyempre, paano tayo makakahatol ng fair and just? At saka yung incorrupt na paghatol at holy. Kailangan gamitin natin ang Word of God, ang Scriptures. All Scriptures is given by inspiration. And it's profitable for doctrines, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, yan po ang gagamitin sa ano. Kaya napakahalaga po talaga na tayo makahatol ng tama. Kasi nakakaawa naman po ang isang tao, ang mga bagay na hahatulan natin nang hindi dumadaan sa tamang paghatol. Mananagot po tayo sa hukuman ng Panginoon pag hindi tayo nakahatol, hindi tayo nakapag-decide, nakapagpasya ng tama, at hindi biblical ang ating mga pasya, hindi natin nasuri, hindi muna natin napag-aralan, ang tamang gagawin natin paghatol, ay magkakasala po tayo ng wrong judgment. Ay ang sabi ng Panginoon, judge righteous judge. Kaya mabalik po ako doon sa yung sinasabi ko sa inyo po na para magandang gawin nating illustration yung si lady, yung magandang babae si lady na nakapiring sa hukuman, si Lady Justice. Kaya po siya nakapiring. Matatakil po natin yan mamaya na kinakailangan ay hindi po tayo hatol according to appearance. Walang ibig sabihin noon, sarado ang iyong mata, wala kang kikilingan kapag humatol ka. Figurative, nakapiring ka, kahit kamag-anak mo yan, kahit kapatid mo yan, o kakilala mo yan, hindi mo papanigan dahil may piring ang iyong mata. Hahatol ka ayon doon sa iyong naririnig sa mga ebidensyang ibinibigay sa iyo. Kaya nakapiring ang justice. Para ang magiging hatol, innocent siya sa paghatol, holy, fair, and just ang gagawin niyang paghatol. At siyempre may hawak na timbangan po yung mga kapatid. Yung timbangan naman, yun ang pagbabalanse ng gagawin mong hatol, ng matuwid na hatol. Yung magkabilang side ng prosecutor at saka yung defendant, pareho mong ano yun, parehong naliligaw yun sa justice eh. Kaya ang nangyayari dyan, tinitimbang niya yung mga pinipresent na ebidensya, testimony, testigo, lahat yan ay yun ang ibig sabihin, kaya may hawak na balance. At yung balance, mataas yun, medyo mataas ang pagkakahawak niya. Halos kapantay ng kanyang ano. So, mahalaga po na matutunan natin yung tamang pagbabalance ng paghatol maging sa atin po bilang mga mananampalataya. Dadating po tayo kasi sa mga puntong kailangan nating mag-decide eh. Kinakailangan nating magpasya as a church, as individual, magpapasya po tayo, magdi-decide po tayo. At ang dapat pong maging desisyon natin ay yung desisyon ng nasa salita ng Panginoon. Ito po yung gagamitin natin. So, yan po ang isang bagay na kaya nga magandang babae yung kasi magpapail sila ng mga lawsuit or suitcase, di po ba? Yung suit galing din sa salitang suitors. Parang nililigawan mo para makuha mo yung niya, yung pabor. Ganun po At ayun naman kinukuha na ng pabor, nakapiring at tinitimbang, hindi ka kukonsentehin hindi ka kukonsentehin. So yun po ang at kailangan makuha mo yung kanyang At katulad po noong babae sa Luke chapter bagamat masamang hukom ito, tingnan po natin Luke chapter 18. Hinihiling mo katarungan sa kanya eh. So tayo pag tayo magagawad ng desisyon, dapat makatarungan bilang iglesia. Luke chapter 18 verse 2. Ang sabi po rito, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in the city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary.
And he would not for a while, but afterward he said within himself, sabi nung judge, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. So nanaig yung plea, yung pagsusumamo ng widow na siya ipaghigante dahil nangangailangan siya ng katarungan. Bagamat yung huwes ay liko, pero dahil nakukulitan siya at nakita naman niya na kailangan ipaghigante, pinaghiganti niya, hinatulan niya. Naghumatol siya ng nararapat para doon pabor sa widow. Doon sa widow na yun. So ganun po ang ginagawa minsan sa mga sa mga suitcase or sa mga hukuman. May related po dito kasi ang pinakamataas na hukuman po natin pag-aaralan ay hukuman ng Diyos. Ay ang hukuman ng tao na lang natin para ma-relate natin dito sa ating topic na bakit may mga korte para sila'y pumatol ng Makikita po natin, di po ba, pagkatapos pag nakapiring siya, wala siyang tinitimbang niya ang mga pinipresent na mga kaso, fair siya, ibig sabihin fairness, ang timbangan na sabi sa Proverbs, yung timbangan na may daya, masama yan. Pero kapag kaya na ginamit mo sa yung tamang timbang, di ba magandang So ganun po ang So pagkatapos mong humatol na timbang-timbang ang mga kaso, yung sword na nakababa, laging mababa yun. Laging yung fairness, innocency, at yung sa atin, in the church, yung holiness sa paghatol natin, saka natin igagawad yung tabak, yung hatol. Kaya ang hatol ay laging mababa yung tabak. Hindi siya nakataas. Hindi siya mataas doon sa piring at doon sa balancing, kundi lagi siyang mababa. Huli yun. Kaya bago tayo humatol, nakapiring tayo dapat. Yung ibig sabihin, judge not according to the appearance, sabi ng Panginoon. And judge righteous judgment, binalanse, tinimbang-timbang muna natin. At saka may isa pa, yung inaapakan niya, makikita nyo, libro. Doon, nakabase ang lahat ng gagawing hatol ng judge. Doon sa constitutional book na yun. Lahat ng mga laws, lahat ng paghatol niya, nakabase doon. Tayong mga mananampalataya, ang ating magiging paghatol, lahat nakabase sa Bible. Doon tayo, ibig sabihin, yun ang ating base, yun ang basihan, yun ang ating foundation ng ating gagawing paghatol para maging innocent, para maging fair, maging just ang ating paghatol at holy from the Holy Scripture. Ito nakita natin. At yung masama, aapakan natin yan. Aapakan yan. Ibig sabihin, hindi pagtatagumpayan ng masama. Kaya kita nyo, doon sa book, kung may mga search kayo dyan, inaapakan yung ulo ng ahas. Nagsumisimbulay sa masama. Na pagkatapos sa tudan, yung masama hindi mananaig. Sa hukuman, inaapakan. So, kaya sabi ng Panginoon, ay yung judgment natin, dapat ay holy tayo. Hindi tayo magja-judge o magdi-decide na makakaaragabyado tayo. Nang unang-una yung salita ng Diyos, makapakan natin. No? So, yan po yung but judge, righteous, judgment, equitable. Yun, yung parang yun ang fair and just, yung may timbangan na hawak. So, nakita po natin yung meaning ng salitang judge at saka yung appearance at yung salita, yung righteous na judgment. Pag sinabing righteous, makatarungan po. Makatotohanan yung ating ginagawang Kasi dito po kasi ang Panginoon gustong biktimahin ng maling paghatol. Ang mismo kaya itinuro po ito ng Panginoon eh. Itong mga Hudyo, itong mga Jew sa kanyang harapan ay balikan ko lang po yung John chapter 7. Balik po tayo sa text. Then punta po tayo dun sa verse. Kunin naman nakuha na natin yung mga meaning ng salita. Puntahan naman po natin yung background o yung story kung bakit sinabi ng Panginoon humatol kayo ng matuwid na paghatol at huwag kayong humatol sa mga according to the appearance, yung mga panglabas, yung mga hindi na pag-aralan, hindi makatarong ang hatol na ayon lang sa inyong mata. Kasi sabi nga, there is a way that seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. Baka ganun po maging paghatol. Yung according to our own eyes, according to appearance ng tao. Hindi po dapat ganun ang maging paghatol natin. Kaya dito sa John chapter 7, verse 19, sabi po rito, sa verse 19, ang sabi po rito, did not Moses give you the law? Yet none of you keepeth the law. Why go
ye about to kill me? Itong gustong humatol sa Panginoon, dahil nilabag daw niya ang araw ng Sabat, hindi ito mga itong mga accuser na ito, mga lawbreakers sa mga ito. Kasi sabi po ng Panginoon, did not Moses give you the law? And yet none of you keep it the law. At dahil hindi na nga nila tinutupad ang kautosan ni Moises, hahatulan pa nila ang isang taong inosente. Walang iba yung nagkatawang tao. Sabi ito, why go you about to kill me? Hindi lang sila humahatol, hindi lang sila lawbreakers, hindi lang nila nilalabag ang kautusan, pero lumalabag ng kautusan tapos sila ang humahatol. Paano sila hahatol ng tama? Ay kung mismo yung hahatol ay lumalabag dun sa kautusan ng Diyos sa Old Testament ni Moises. Pagkatapos hindi bukod sa sila, mali yung pagkagawin nila paghatol, lawbreaker sila, blasphemers pa yung hahatol sa Panginoon. And killers, dito po, tingnan po natin yung sumunod na verse, verse 20. The people answered and said, Thou hast a devil. Kita mo, false accuser pa, sasabihin ng Panginoon, who goeth about to kill thee. Ayan. Pero sinabi na ng Panginoon, why go you about to kill me? Mga mamamatay po sila. Ayan po yung nakita natin dito. At sa John 7, tingnan po natin. Kasi napaka-strict po nila, mga kapatid, pagdating sa observance ng Sabbath day. Doon nila binubutasan ng Panginoon, itong mga Hudyo, na may makita silang mali sa Panginoon. Na-open sila dahil ang Panginoon ay nagpagaling ng impotent man nung araw ng Sabat, doon sa Pool of Bethesda. Yun ang ikinagagalit po ng mga, at gustong ang Panginoon ay paratangan ng lumalabag daw sa araw ng Sabat. Kaya, kasi sabi po rito sa John chapter 7, tingnan po natin, John 7:22, Moses therefore gave you unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. So ang sabi rito, ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli, hindi sa ito'y kay Moises nagmula, kundi sa mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, and kay Jacob. Doon pa yan nagsimula yung pagtutuli. Yung batas ng pagtutuli sa ikawalong araw, ano na yun? Ibinatas na ng Panginoon yun sa kay Abraham. At yun ang sinusunod nila Jacob, ni Isaac. Ayan, ang makita rito. Tapos, sabi rito, itinuloy ng Panginoon, sabi rito ay, if a man on the Sabbath day receive circumcision that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me because I have made a man bear with whole on the Sabbath day? Sa Tagalog po, kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan ni Moises, nangagagalit baga kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat? Yan, bago sa kanya sinabi, judge not according to appearance, but judge righteous judgment. So, hindi nila alam, nasyado silang strict sa law of Sabbath, sa Sabbath day, hindi po nila alam mga kapatid, na ang kaharap nilang tao ay Panginoon ng araw ng Sabat. Tapos, kasabihin nila, lumalabag ay mas mataas nga siya sa araw ng Sabat. Panginoon nga siya nun eh. Paano lalabagin yun ng ating Panginoon? Matthew chapter 12 verse 8, sabi po rito, For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. So, ang anak ng tao ay Panginoon kahit ng araw ng Sabat. Sa Mark chapter 2 verse 28, ganun din po pagkakasabi ng Panginoon. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So, yan po yung ating Panginoong Kristo. And yet, kinakalaban nila na Sabbath breaker daw po ang ating Panginoong Kristo. Kaya gustong patayin ng Panginoon. Gusto siyang hatulan ng mga Hudyo. So, yan po yung nakita nating background. Kung bakit nasabi ng Panginoon, judge not according to the appearance. At tingnan po natin yung isang argument na ginamit nila yung law ni Moises para ang Panginoon ay paratangan na lumalaban sa araw ng Sabat. Ngayon, ginamit din ng Panginoon ito. Nag-cite po ang Panginoon about circumcision doon sa law of Moses. Dito po sa binasa natin kaninang ayan, if a man on the Sabbath day receive circumcision that the law of Moses should not be broken. So, tumatanggap ng pagtutuli o tinutuli ang isang lalaki
walong araw sa panahon ni Moises, pero hindi, bagamat may ginagawa sila, nag-work sila, tinutuli ang isang bata, pero hindi sila nagkakasala, hindi nila nilalabag ang kautusan ni Moises. Kasi yan po yung batas sa panahon ni Moises sa Leviticus chapter 12 verse 3. And in the 8th day, the flesh of the foreskin shall be circumcised. So sinicircumcise yung batang ipinanganak na lalaki sa ikawalong araw. At doon sa ikawalong araw na yun, sabi ng Panginoon, if a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken. Bakit pagka sila nagpapatuli? Pinapatuli nila ang kanilang mga anak, bakit hindi sila lumalabag sa kautusan ni Moises? Ay Sabat yun. Samantalang ang Panginoon, gumawa ng mabuti araw ng Sabat. Nagpagaling siya nung mahigit 30 anyos na mahigit 30 years na na impotent kung nagkakamali. Baka mamaya madaanan po natin yung tagal. So nakikita nila yung ginawa ng Panginoon pagpagaling, minamali po nila yon. Doon ang Panginoon ay Panginoon ng Sabat. Hindi nila nakita na yung pagtutuli sa isang bata ay pagtatrabaho rin yun sa araw ng Sabat eh. Kasi may gagawa. May magulang na magdadala para i-circumcise ang kanyang anak. At mayroong pwedeng yung magulang ang magsi-circumcise. Kasi ang circumcision naman, hindi naman iniutos sa araw ng Sabat. Kundi, yung 8 days ay mag-fell doon sa doon sa araw ng Sabat, tutuliin nila yung bata. Oo nga, bawal nga magtrabaho sa araw ng Sabat. Pero pag pumatak sa araw ng Sabat yung ikawalong araw, hindi nila tutuliin yun. Ibig sabihin, merong kautusan na sumusuko doon sa isang kautusan. Mas matimbang. Ayan ang yung pagtutuli ay mas matimbang doon sa pangingili ng araw ng Sabat. Kasi utos ng Panginoon, tuliin ang lahat ng bata sa ikawalong araw. Tumapat ang Sabat, bawal tumarbaho. Ay tatarbaho ka, magtutuli ka. Ay tumapat doon. Ino-override ng 8 days circumcision law ang day of Sabat, yung observance ng day of Sabat. So may mga ganyan po sa kautusan. At isa pa ang Panginoong Kristo, Panginoon ng araw ng Sabat. Ang ating pong Panginoon. So nakita po natin na supalpal sila sa ating Panginoong Kristo. At sabi rito, that the law of Moses should not be broken. Hindi nila nabubroke doon sa circumcision nila sa araw ng Sabat. Then, pagdating sa akin, sabi ng Panginoon, are you angry at me because I have made a man every week whole on the Sabbath day? Ba't nagagalit kayo sa akin dahil sa pinagaling ko ang isang may sakit sa araw ng Sabat? Yan ang argument ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi, huwag kayong humatol ayon sa inyo. Mali ang paghatol nyo. External lang, by sight, external show ang paghatol nitong mga Hudyo na to. Hindi naman sila gumaganap din ng kautosan ni Moises, sabi ng Panginoon eh. Sila nga mga lawbreaker. Tapos bubutasan nilang ang ating Panginoong Kristo. Tingnan po natin sa Genesis chapter 17 verse 10 na kapag ka po pumatak na yung kasi ang utos po bukod pa kay Moises, ito yung sinasabi kanina sa verse 21 yata, 22 ng sa Genesis, tingnan po natin. Genesis 17 tama po, verse 10. Sabi po rito, ito yung sinasabing hindi lang kay Moises nagsimula. Doon sa mga fathers, yung mga fathers po sinasabi, sina Abraham, si Isaac and Jacob. Sabi po rito, this is my covenant which ye shall keep. I-observe nila yun, ingatan. Between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. And ye shall circumcise the flesh of the foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. And he that is 8 days old, yan, pang 8 araw, shall be circumcised among you every man child in your generation. He that is born in the house, or brought with money, of any stranger, which is not of thy seed. He that is born in thy house, and he that is bought with money, must needs be circumcised, kailangan siya matuli. And my covenant shall be your flesh, in your flesh, for an everlasting covenant. Yan po yung pinagmulan niyang batas na yan, na kaya mas matibay po yan, mas binibigyan niya ng kapag
ang isang nagpapanagpo yung dalawang kautusan at alin yung dapat mong itsapwera at alin yung dapat mong sunodin, mas nalaig po ang circumcision at the 8 days kaysa doon sa araw ng Sabat. At ang ginawa ho ng Panginoon ay hindi po masama. Hindi masamang gumawa ng mabuti, magpagaling sa araw ng Sabat. Kasi may kwento rito, hindi ko lang alam kung saan ko naisulat, kung napasulat ko rito, na kapag ka may nahulog sa pit o doon sa hukay o sa balon na tupa kapag araw ng Sabat, di po ba kinukuha yun ng mga Hudyo, inaahon, inililigtas. Araw ng Sabat yun, pero hindi sila nagkakasala sa kautusan ni Moises. Eh ano ba naman yung isang more than 30 years old na impotent, lumpo, hindi makalakad, tama po ba? Pag impotent, yung wala siyang kakayahang, walang kakayahang, parang lumpo sa ating panahon, hindi makalakad. Pinagaling ng Panginoon. Ano ba pagkakaiba ng sheep na nahulog sa hukay at yung isang impotent na tao, hindi hayop, na pinagaling ng Panginoon, na iniligtas din sa ganong karamdaman. Kaya hindi sila, kumbaga, minamali nilang Panginoong Kristo, pero lalo silang minamali ng Panginoong Kristo. At tinuturuan po sila na humatol ng tamang paghatol. So yun, nakita po natin sa 8 days. Ang pinagmulan niyan ay kay ayun, tama po pala ito pala yung hinahanap kong talata na may nahulog. Tingnan niyo po, Matthew chapter 12, verse 11. Sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, verse 11, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa, na kung mahulog ito sa isang hukay, sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. At nang magkagay, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya, at napanauling walang sakit na gaya ng isa. Ibang pangyayari po ito. Hindi po ito yung doon sa pool of Bethesda. Na impotent man na hindi, kasi may makalawkaw na anghel doon sa certain season, at ang unang lumusong, siya yung gumagaling sa anumang uri ng karamdaman. Ay yung lumpo hindi naman makapunta ron. Dahil siguro bago magpagulong-gulong, wala raw taong noman na tumutulong sa kanya para magdala doon. At siguro bago siya magpagulong-gulong makarating doon, naunahan na siya ng iba. Kaya dumating ang Panginoon sa kanya. At ito ang isang halimbawa ng Panginoon na hindi masamang magpagaling, hindi masamang gumawa ng matuwid at magligtas sa araw ng Sabat. Kayo nga, sheep nga inaahon nyo, hindi kayo nakakasala sa kautusan ni Moises. Di ba, inaahon nyo? Dahil yung sheep, ayaw nyo mapahamak, how much more yung isang tao. Kaya yung mga Hudyo nung panahong yun na tumutulig siya sa Panginoon ay lagi pong yung anong tawag doon, yung na-overcome lagi ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Kristo, wala po yung mali. Hindi ka po pwedeng makipag-argument dyan. Hindi ka po pwedeng pumintas. Hindi mo pwedeng butasan siya ng kasalanan sa kautusan. Sapagkat sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17, 18, na hindi ako naparito upang i-break ang kautusan. O i-destroy ang kautusan, kundi upang ganapin. Yan ang kanyang papel, kaya siya dumating dito. Siyempre, yung magligtas, tagapagligtas. Pero isa pa, yung tuparin niya ang kautusan. At hindi siya nagmimintis kahit sa isang kautusan ng Panginoon. Hindi siya pumunta dito para labagin. And yet, sinasabi ng mga to na nilalabag mo ang araw ng Sabat. Hindi po nilalabag ng Panginoon. Hindi lang nila alam, kasi humahato lang po sila sa panglabas na pagkakita nila. Napakadelikado po niya mga kapatid yung paghatol sa panlabas. Kaya nasabihan sila ng Panginoon. Tingnan po natin. Yung judge not according to the appearance. Yung by sights, by visage, or by external show. Tingnan po natin. Proverbs, tingnan po natin. Kahit sa Old Testament, hindi yan inaalaw. 26 ng Proverbs, verse 12. Sabi po rito, nakita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya. Sa English po, seest thou a man wise in his own conceit, in his own eyes, ang ibig kong sabihin ito,
there is more hope of a fool than to him. May pag-asa pa sa isang mangmang kaysa kanya. Yung taong pantas sa kanyang sariling mga mata, sa kanyang sariling sa kanyang sarili. Yan po ang sinasabi ng Panginoon na wag ganun ang paghatol kasi mas sabi pa rito, mas may pag-asa pa sa isang mangmang kaysa kanya, do sa taong palahaton ng according to his own eyes. And then isa pa po dito, Proverbs 3 verse 7. Tingnan po natin. Proverbs. May background tayo ng sanggol. 3:7 po ng Proverbs. Ayan. Maganda sa tayo ngayon, ganyan. Para sa akin. Be not wise in thine own eyes. So huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Kaya hindi ka pwedeng mag-judge externally. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. So matakot ka kasi pag humahatol ka ng sarili mong mata, sa iyong sariling mata, sa iyong sariling opinion, o sarili mong karunungan, at hindi mo gagamitin ang kautusan ng Diyos, wala kang takot sa Diyos. Kaya sabi rito, fear the Lord and depart from evil. So evil po kapag ganun ang klase ng paghatol. And then dito pa po sa sa Proverbs chapter 12, Proverbs chapter 12 verse 15. Yan. Ang sabi po dito, 12:15. Ganito po ang pagkakasabi, the way of a fool is right in his own right in his own eyes. But he that hearkeneth unto counsel is wise. Yung daw daan ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. So, the way of the fool is right in his own eyes. So mahirap talaga po mga kapatid na sariling yung ating judgment through our own perception, through our own opinion, through our own intellect na hindi nakabase sa salita ng Panginoon. Yan po yung background itong ating pinag-aaralan na kung saan itinuwid sila ng Panginoon na huwag kayong humatal sa ganyan sa pamamagitan lang ng mga ganyang bagay. Kasi napakadelikado po mga kapatid na kita nyo pag nagdi-discussion tayo, lagi tayong where in the scriptures para mabigyan ng justice yung argument at yung nakikinig sa atin para hindi maligaw. Where in the scripture lagi. Saan? Sa Bible. Ang iyong pinatututuhanan yan. Pag wala, mali yan. Lalo't ang usapan ay religious matter o kaya ay biblical matter at wala kang basehan sa Bible, ay pwede po tayong mabutasan dyan. Hindi kailangan kasi noong panahon po ng mga judges, yan po yung isang napakadelikadong time doon sa panahon sa Old Testament nung sila'y pinangungunahan ng mga judges. Kasi ang mga tao po noon, gumagawa sila, nagpapatuloy sila, yung mga Israelita po, nakabase na po sila doon sa kanilang sariling perception, sa sariling kung ano yung matuwid sa kanilang paningin, yun po ang ginagawa ng mga Israelita noong panahon ng judges. At yung panahon po ng judges, wala pa silang king noon, nung time niya. Si Saul po ang unang magiging king. Yung mga huling yugto ng judges ay panahon ni Prophet Samuel. Doon po sila humingi ng king sa panahon niya. Tingnan po natin itong Proverbs 30. Tingnan po natin. Proverbs 30 verse 12. Ang sabi po dito, there is a generation that are pure in their own eyes, yung generation na yon, and yet is not washed from their filthiness. So may mga lahi o salin lahi na malinis sa kanilang sariling mga mata. Tapos sabi rito, at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. Pero malinis sila sa kanilang paningin sa sariling mata. Iyan po ang estado ng takbuhan ng isip ng mga tao noong panahon ng Judges sa Israel. Tingnan po natin sa Judges chapter 21. Judges 21. Last verse po yun Last chapter and last verse.
Ang sabi po rito, in those days there was no king in Israel. Wala pa mga king noon. Every man did that which was right in his own eyes. Ang ganda sana kung every man did that which was right based on the scripture of God's law. Hindi eh. In their own. Yun. Papatak doon. So, kaya sabi ng Panginoon, a judge, righteous judge. So nakita po natin yung ibig sabihin ng salitang judge, yung pagja-judge. Ito po ay simpleng yung isang bagay na kinakailangan mong ma-distinguish para tapos matimbang-timbang para yung implication para makahatol tayo yung consequence niya. Kaya natin pinag-aaralan, tinitingnan-tingnan ay sinasaliksik, dapat ganun tayo bago mag-judge. Para magkameron tayo, pumunta tayo doon sa isang desisyon na tama. Kailangan ay masusing pinag-aaralan po. At dapat ay naka-base doon sa, katulad nung si Lady, yung magandang babae sa Lady Justice, nakatungtong siya sa kung ano man bansa yung constitution niya na umiiral. Kasi ang constitution po noon, kahit po sa Amerika, mga kapatid, maganda po eh. Naka-base po dati sa kumbaga parang pinagkuhanan, Bible din eh. Noong mga panahong yon. Dumumi na lang ng dumumi ng panahong ito kasi marami ng mga kongresista, marami ng mga lawmakers, kahit sa Amerika o sa Philippines, na mga may sariling interes. Minsan ay ipapasa yung divorce kasi nga hiwalay sa asawa. Karamihang mga batas ngayon hindi katulad ng mga batas nung unang panahon. Halimbawa, yung mga batas ay same-sex, nagsasama sila, anong ibabatas yan? Ay di same-sex marriage. Hindi yun sa Bible galing. Alabag nga sa Bible, pero nung panahon una, hindi po. Hindi po ganun mga kapatid. Ngayon lang dumudumi. So nakita natin. And then nakita natin kung bakit sinabi ng Panginoon yun. Kasi nga nakita natin yung background na tinutulig siya ang Panginoon sa breaking of Sabbath day. At ang istorya po niyan, ito po yung istorya na kung saan may pinagaling ang Panginoon. May pinagaling po ng araw ng Sabat. Kaya lang, wrong judgment po ang ginawa nila sa Panginoon. Tingnan po natin dito sa John chapter 5, doon din po sa John. Tingnan po at least alam po natin yung story na nung ating pinag-aaralan. Alam natin ang context, alam natin ang meaning. So yung story niyan, tingnan din po natin dito po sa John chapter 5 verse 3. 5:3 dito po nag-start. Ang sabi po rito, in this day a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. So nasa mga ito ay nangangahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Sapagkat lumusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalaw ko ang tubig. At ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalaw ko ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. So yun yung mga panahong una, ganun pala na po. Tapos sabi dito, at naroon ang isang lalaki na may 38 taong may sakit o 38 years na nagdudusa sa ganong karamdaman. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang si malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Anong sabi po ng impotent man? Sumagot sa kanya ang lalaki may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw ng tubig, datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang ibabago ako. Tapos sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. So nakita po natin. Yan po yung istorya. Kaya po ang Panginoon, binabakbakan nila doon sa chapter 7. Ito po yung istorya na ng context na pinag-aaralan po natin. At nakita natin dito na mali yung judgment po nila. Tingnan po natin sa 15. Sa 15, verse 15, sabi rito, umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus
ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito ay pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Yun po yung istorya. Kaya nagalit sila sa Panginoon. Kasi ginawa yung pagpapagaling, doon na pumasok yung sinabi ng Panginoon. Hindi ba si Moises ay tumutuli sa araw ng, nagtutuli sa kautusan ni Moises, tinutuli sa araw ng Sabat, and yet hindi sila nagbi-break ng kautusan kapag yung 8 days ay pumatak sa araw ng Sabat. Ito po yung kadugsong nun. Ito po yung kadugsong ng context na yun. So makita natin mga kapatid na sila ay namamali sila dahil sa hindi nila pagkaunawa ng mga kasulatan. Sa Matthew chapter 22 verse 29. Namamali itong mga Hudyong ito kasi hindi nila alam ang mga kasulatan. Hindi nila, di ba Panginoon pag nagturo, di ba nyo nabasa kay Moises? Lagi siyang ganun eh. Di nyo ba nabasa sa kautusan? Na nagtutuli siya, na tinutuli ang isang bata sa araw ng Sabat. Laging ganun ang Panginoon, ginagamit niya ang kautusan. Sana po tayo bilang church ng Panginoon, kapag po tayo ay may argument na pinatutunayan o may isang bagay na gusto nating ituro, dapat po nakabase din tayo. Di ba yun ang sinasabi ng kasulatan? Di ba yun ang sinasabi ni Paul? Di ba yun ang sinasabi ni Peter? Di ba yun ang sinasabi sa Proverbs? Dapat po yun. Para po tayo makahatol at makapagbigay ng judgment na naaayon sa salita ng Diyos. And then, pag nag-judge kayo na naaayon sa salita ng Diyos, ang tawag po doon ay equitable. Ibig sabihin, just and fair ang paghatol nyo. Innocent, ibig sabihin, hindi ka guilty. Guiltless ka doon sa paghatol na yun. Kasi ang inihahatol mo ay salita ng Panginoon. And then holy. Kasi nakabase po sa Holy Scriptures ang paghatol. Kasi kailangan pong matutunan natin ito mga kapatid, yung tamang paghatol. Kasi tayo po yung mga anak ng Panginoon at ang iglesia ng Panginoon, siya yung, sa tingin ko siya yung makakahatol o tayo makakahatol ng tama dito sa sanglibutan ito. Kapag may mga argument tayong kaharap, o kinakailangan nating magpasya, mag-decide. Kasi ang church ay haligi at saligan o suhay ng katotohanan. At kayo po ay member ng church, particular yung mga member po ng church ng Panginoon. Kaya dapat pag-aralan natin ang mga kasulatan, ang salita ng Panginoon. All the scriptures is given by inspiration of God. Kailangan natin itong matutunan according to 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Kailangan po natin matutunan ng scriptures para tayo makapagbigay ng tamang desisyon. Para po tayo makapagbigay ng tamang counsel. Para po tayo makapagbigay ng tamang kahatulan. At ang hatol na yan ay magiging righteous judgment kapag nakabase po sa kasulatan. So nakita po natin, we have just discussed yung meaning ng ating ginamit na text about judgment at saka yung appearance. Nakita po natin, ginamit nating halimbawa yung lady, yung beautiful lady justice na kapwa nililigawan ng dependent at saka ng para makuha yung justice. At iginagawad naman po yan kapag righteous yung judge. So yan po. At isa pa ay yung story, nakita natin yung istorya na meron palang isang impotent man na pinagaling ng Panginoon nung araw ng Sabat. And then ngayon puntahan po natin, mag-proceed po tayo dun sa learning, another learning process para ma-obtain po natin yung righteous judgment. Pag-aaralan po natin, hindi po natin matatake lahat kasi yung mga judgment na nasa Bible ay napakalawak. Depende doon sa context na binabasa natin. Pero doon lang po tayo sa mga aabot po doon sa oras na nakatalaga sa atin. How can we obtain, paano natin ma-obtain yung righteous judgment bilang mga mananampalataya? Tingnan po natin unang-una, ganito po. Kailangan mangyari po yan sa atin bilang mga mananampalataya. Ito po yung mga, sabihin na natin, di ba sa isang, para makita natin, yung halimbawa sa mag-asawa, ano ba yung mga formula para kayo magkasundo, maging maigting at matamis ang inyong pagsasama? Di ba may mga ginagawang, sabihin na natin anong tawag doon, yung mga pamamaraan, si lalaki, ganun din si babae, para maging maayos ang Ngayon, ang tanong, anong pamamaraan ang ating gagamitin para ma-obtain natin, para tayo maka-judge ng righteous judgment? Nasa Bible din po. Kaya, umpisahan po natin dito sa Proverbs. Proverbs chapter 1.
verse, dito muna. Kasi pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo ma-attain to. Itong tamang judgment. Sabi po rito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kailangan may knowledge ka kasi pag mag-judge ng mga bagay o magdi-decide. But fools despise wisdom and instruction. Huwag tayo mabagay sa fools na dinidespise, binabaliwala, hinahamak yung karunungan ng mangmang. Pero sabi rito, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. So pag may takot ka sa Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Knowledge po ba nakalagay dito? Or wisdom? Oh, knowledge. Knowledge po nakalagay dito, yung kaalaman sa Tagalog. So yan daw po ang pasimula ng kaalaman, yung takot sa Panginoon. Kailan po ba tayo nagkakameron ng pagkatakot sa Panginoon? Kailan po nag-i-start yan? Doon sa start na tayo born again. Yung ating pusong, according to Ezekiel chapter 36, verse 25 to 26, binabago po yung ating puso. Yung ating pusong masama, yung ating pusong bato, pinapalitan po ng pusong laman ng Diyos. Inaalis yung batong puso at inilalagay yung pusong laman. At pag nagawa na yun, ilalagay naman yung Espiritu upang tayo magkameron ng takot, upang tayo makalakad sa kanyang mga palatuntunan at para tayo hindi naman makahiwalay. Ganyan po ang diyan po magsisimula yan. At kung hindi nangyari yan sa iyo, hindi mo kaibigan, naranasan yan, hindi ka makakahatol ng sinasabi ng Panginoon na righteous judgment. Kasi, yan the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Pero ang mangmang, but fools despise wisdom and instruction, hindi sila tatanggap niya. Tingnan natin kung paano nakakamtan yan. Pagka nasa iyo na pag nasa iyo na yung fear na yan, ilagay na ng Panginoon. Ito na po yung sunod-sunod. Tingnan po natin dito sa 1 verse 2. Class lang po tayo. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, para ma-receive mo yung instruction of wisdom, ng karunungan, justice, katarungan, and judgment, kahatulan, and equity, yung pagiging equal, parehas, to give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear. Yun daw taong wise man, makikinig yan. Nalin, noong mga karunungang ito, noong mga instruction na to, para magkameron siya ng understanding, para magkameron siya ng, ma-receive niya yung instruction of wisdom, magkameron siya to receive instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. And then, sabi po rito, a wise man will hear and will increase learning kapag nakikinig ka ng salita ng Panginoon, ng kautusan, ng panahon ni Moises, kautusan ni Moises, ngayon naman, mga turo ng mga apostles from the Lord Jesus Christ. Sabi rito, a wise man will hear, makikinig kayo, and will increase learning. Madadagdagan pa ang inyong kaalaman. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. To understand the proverb, and the interpretation, para malaman natin yung mga talinhaga sa Bible, and the interpretation, the words of the wise, and their dark sayings. Yan ang kailangan natin. Magkameron tayo ng takot sa Diyos at makinig. Para pumasok sa atin yan, yung wisdom na yan, yung tamang paghatol, yung kahatulan, yung kapagiging parehas natin. To understand the proverb and the interpretation. Pati pala yung interpretation. Kasi hindi ka makakahatol ng tama kung i-base mo ang paghatol mo sa Word of God, kung mali ang iyong interpretation. Kaya yung iba, nag-aaral pa kung saan sa seminary, andito lang sa church Nag-aaral ng hermeneutics. Hermeneutics is the mechanism of biblical interpretation. Kailangan ay consistent ka sa pag-interpret mo from the beginning to the end. Yan ang hermeneutics. Kailangan pag in-interpret mo, walang kontrahan. Baka ito sinasabi mo, mamaya pag natanong ka, na-question ka, na-cross ka nung kaharap mo, ang sagot mo, kumukontra doon sa yung sinasabi. Kaya, ang sabi rito, to understand the proverb and the interpretation, the words of the wise, and their dark saying, kailangan makinig. And then, unang-una, siyempre, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools, yung mga mangmang, ayaw niyan. Ayaw po ng knowledge. So, yung tamang judgment, sumusunod lang po yan pag natutunan na natin. Itong yung pagkatakot sa Panginoon,
kapag tayo may pagkatakot sa Panginoon, yung right judgment, magpiprecede na po yan. Susunod na po yan. It will go after. Kapag meron ka ng takot sa Panginoon. And then, pag may takot sa Panginoon, ano ang kiling ng iyong buhay? Makinig lagi ng salita ng Diyos. Matuto ka sa mga law of Christ. May law of Moses and may law of Christ. Yung mga moral law nung panahon ni Moises, ano yan, nag-exist pa yan. Intact pa rin po yan. Binding pa rin po yan sa ating kapanahonan. Hindi natin pwedeng bali-balayin yung mga moral laws. Yung mga seremonya lang po ang nawala. Yung mga seremonya. So yan po yung nakita natin pagkatakot sa Panginoon. At sa Bible po mga kapatid, meron po ditong example tayo na taong humatol ng matagal sa Israel at nung kanyang kapanahonan, pagkatapos umalis ni Moises, pagkatapos mamatay ni Moises, siya na yung humatol sa Israel. Siya na yung naging ruler ng Israel. Walang iba kundi si Joshua. Natuto siya doon sa ano ba yung mga natutunan niya kay Moises nung siya ay hindi pa siya napapatungan ng kamay ni Moises, nung hindi pa siya na-ordain ni Moises, kasi bago mamatay si Moises, pinordain niya si pina-ordain sa kanya ng Panginoon si Joshua. Kasi si Joshua, isa pong may kakaibang espiritu si Joshua na ginagayad po siya kahit nung panahon ni Moises ng espiritu si Joshua. Tingnan po natin dito siya po yung isang example na nagpairal ng righteous judgment sa bansang Israel. At nung kapanahonan niya, sumusunod po ang bansang Israel sa Panginoon nung panahon ni Joshua. Tingnan po natin dito sa Deuteronomy at titingnan din po natin dito kanino natutunan ni Joshua yan. Paano niya natutunan to at ano ba yung mga itinuro ni Moises sa kanya tungkol sa tamang paghatol, kasi nation po ang hahatulan niya. Nation ang kanya, doon siya magdi-decide. Magdi-decide siya para sa nation of Israel. Malaking ano po yan, kumbaga bansa na po yan. 34 po ng Deuteronomy, tingnan po natin sa Deuteronomy 34 verse 9. Verse 9, Deuteronomy, sabi po rito, "And Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom. For Moses had laid his hands upon him, and the children of Israel hearkened unto him." Nakinig na kay Joshua, and did as the Lord commanded Moses. Yan. At si Joshua na anak ni Nun, ay napuspos ng diwa ng karunungan, sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay sa kanya, nilehan ni Moises, at dininig siya ng mga anak ni Israel, pinakinggan si Joshua, at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At tapos sabi rito, at wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises na kilala ng Panginoon sa mukhaan. So, yun ang nagturo. Ayun ang nagturo ng mga kautusan ng Panginoon kay Joshua. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa namatay si Moises, ay si Joshua po ay naturuan ni Moises. Kaya natuto siya po ng mga judgment, yung mga kautusan ni Moises, kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, itinuro po yun ni Moises doon sa Israel. At isa po sa natuto doon ng husto ay si Joshua. Kasi he was full of the spirit of wisdom. Na yung spirit of wisdom namang yan po ay galing din sa Panginoon. Kaya nakamtan po ni Joshua. So si Joshua ay he was trained of the law of Moses, and then nung bandang huli, he was the minister of Moses. Siya yung successor. Siya ang successor ni Moises. At nung si Moises ay namatay na, si Joshua na mag-handle ng Israel. Kinakailangan meron siyang tamang wisdom, tamang knowledge, based doon sa mga natutunan sa mga kautusan ni Moises. Nakautusan ng Diyos, nagaling sa Diyos. Iyan po si Joshua. Kaya dito sa Joshua, tingnan po natin sa Joshua chapter 1. Judges po pala to. Joshua 1, verse 1. Ang sabi po rito, "Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying," sabi, "Moses my servant is dead now, therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even the children of Israel."
So, nakita po natin dito si Joshua ay minister ni Moises dito sa verse 1. At dito po makikita natin mga kapatid na ang Diyos hindi po pababayaan si Joshua. Hindi po siya iiwanan ng Diyos. Dito mga verse po at siya po ay patuloy na ini-encourage ng Diyos na maging strong. Yan po yung isang leader eh. At paano niya makakamtan yung pagiging strong in the Lord? So kinakailangan niya mag-meditate always, day and night, ng salita ng Panginoon. So tingnan po natin yung encouragement ng Diyos sa kanya. Verse 3, every place that the sole of your foot shall tread upon and have given unto you, as I said unto Moses. Sabi po rito, from the wilderness of Lebanon even unto the great river, the river of Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. Ito na ngayon. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Ito na sabi sa kanya ng Panginoon. And as I was with Moses, kung paano ako sinamahan ko si Moises, sabi ng Panginoon, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Yan ang Diyos, ang sasamahan ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Be strong and of good courage, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land. Siya ang magdi-divide ng mga lupa sa bawat 12 lipi ng Israel, which I swear unto the fathers to give them. Only be thou strong and very courageous. Magpakalakas ka. Sabi po rito, magpakalakas ka lamang at magpakatapang, that thou mayest observe to do according to the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand, nor to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. So, hindi siya pababayaan. God will not fail him. Hindi siya ipoforsake ng Panginoon. In-encourage siya ng Panginoon na be strong, Joshua. At ikaw ang magdi-divide ng mga pag-aari ng mga lupain diyan sa mga anak ni Israel. Ako sabi, maging malakas ka lang. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to the law of Moses. At paano mo ma-observe? Paano ka magiging strong? Para magawa mo ang mga kautusan ni Moises? Verse 8. Yan. Ito yung dapat gagawin o gawin ni Joshua. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make, pag nagawa mo yon, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa kanyang pamumuno sa Israel, sa kanyang pag-judge sa Israel, simula nung iwan ni Moises at mamatay si Moises, na ipatong ni Moises sa kanyang minister na si Joshua ang kanyang kamay, at siya ang sumunod kay Moises. Magagampanan mo lang yan, Joshua, kung magme-meditate ka nitong law na to ng Panginoon day and night. At pag nagawa mo yan, pag na-observe mo yan, magiging sabi rito, for then thou shalt make thy way prosperous. Yung mga landas mo, yung mga daan mo ay giginhawa. Yung mga lakad mo, pagiginhawahin ng Panginoon, and then thou shalt have good success. Magkakameron ka ng mabuting kawakasan. Sabi sa Tagalog, yun po yung pagkakabanggit. So, makikita po natin dito mga kapatid na walang paraan o ang tanging paraan lamang para makamtan mo yung right judgment, maging strong ka in the faith, maging strong ka sa pamumuno dito sa Israel, ay walang iba kundi yung pagmimeditate ng salita ng Diyos. Doon mo kukuning lahat ng iyong gagawing pagja-judge at payo at counsel na igagawad mo sa bansang Israel nung panahon ni Joshua. Wala siyang ibang pagkukunan. Hindi siya po pwedeng kumuha doon sa sarili niyang understanding, sa kanyang sariling mata, yung sariling akala. Lagi siyang laging salita ng Panginoon at sa kalagayang yan na nakita natin na si Joshua nakapag-judge sa Israel ng righteous judgment. Basahin niyo po yung buong Joshua. Wala ditong pag-aalsang masyadong kayong mababasa kay panahon ni Joshua. Na-handle niya through the wisdom na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Through meditating the Word of God day and night.
inobserve niya po. At yun ang nagpalakas sa kanya. Kaya naging strong siya. Kaya nakaya niyang dalhin ang bansang Israel. Iyan po yung si Joshua na nagkameron siya ng righteous judgment. Sa Joshua chapter 24, verse 31, tingnan po natin na Joshua 24, tingnan po natin sa Joshua chapter 24, verse 31, sabi po dito, in Israel served, tingnan niyo po nung pamumuno ni Joshua. In Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the Lord that he had done for Israel. So ang Israel po nag-serve sa Panginoon all the days of Joshua. Hindi po sila lumiko sa kanan, hindi sila lumiko sa kaliwa. Sila po ay naging matuwid sa kautusan ng Panginoon in the days of Joshua, the servant of the Lord, the minister of Moses. Kasi si Joshua nag-meditate lagi ng salita ng Panginoon for his success in leadership sa bansang Israel, in his judgment. Kaya parehas po si Joshua. Isa pa po sa Judges, chapter 2, verse 7, sabi po rito, yun din po naman, halos, sabi po rito, and the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. At naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Joshua at sa lahat ng mga araw ng mga matatandang natirang nabuhay kay Joshua, na nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. Then, sa verse 8, and Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. So, saka pa lang namatay si Joshua. At nung mamatay si Joshua, may yung mga line of Judah, yung lineage of Judah, parang sila yung mababasa natin sa mga Judges chapter 1 and chapter 2, silang si Caleb. Kaya lang dumating ang time sa Judges na nakalimutan na nila ang Panginoon. Wala nang isang ganitong leader na nag-rule sa kanila, nag-judge sa bansang Israel. Wala nang katulad ni Moises at ni Joshua. Kaya sila parang come and go ang kanilang pagsunod sa Panginoon. At tingnan natin dito, paano kaya na-train ni Moises itong si Joshua ito. So dito tayo titingin sa mga talatang ito, paano marurule, ano yung strategy of learning or teaching na ginawa ni Moises para matuto ang kanyang yung mga minister, yung mga katulad ni Joshua. Titingnan, pag-aaralan po natin yan, ano yung pamamaraan na ginawa dito sa Old Testament, especially itong Book of Moses, kung paano sila natuto ng kahatulan na tama. Especially si Joshua, kasama dyan si Joshua. Tingnan po muna natin kung paano mag-select ng mga hatol sa Israel. Yung mga magdi-decide para sa mga usapin sa Israel, magdi-decide sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa bansang Israel, na may kinalaman din sa kautusan ng Panginoon. Selection of judges. Tingnan po natin sa Exodus. Exodus chapter 18. At ito may kahalintulad sa charts. Exodus chapter 18 verse 20. Sabi rito, and thou shalt teach them, si Moises, tuturuan sila, ito payo ng kanyang biyanan, na si Jethro, and thou shalt teach them ordinances and laws, and shall shew them the way therein they must walk, and the work that they must do. Ituturo mo yan muna doon sa mga magiging judge. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, ito yung kukunin, able men, such as fear God, laging una yung fear God, men of truth, mga taong honest, hating covetousness. Hindi ito mga covetous, itong dapat ang judge. Kaya kahit naman dito sa ating lipunan, kapag ka ang judge ay corrupt, covetous, hindi yan makakahatol ng tama. Ayan, yan po ang mga judge sa Israel, to be ruler, tapos hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, and rulers of 100, yung pala, magro-rule sila doon sa mga grupo-grupo, and rulers of 50s, and rulers of 10. And then sabi rito, and let them judge the people at all seasons, sila magdi-decide, sila yung mag-provide ng mga hatol, and it shall be that every great matter, they shall bring unto thee, yung great matter, doon siyempre kay Moises,
But every small matter they shall judge, so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. So may kahati si Moises, may katulong si Moises sa pagja-judge. Pero kinakailangan munang turuan ni Moises. At hahanap siya ng mga able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such doon sa mga task na yan. And then, hahatol sila sa thousands, and hundreds, and fifties, and tens. Hahanap. Yan po yung ano. Nakita natin yung selection of judges sa Old Testament. Kailangan maturuan sila ng mga laws and ordinances. Parang kumbaga sa paano kaya nagiging judge, kasi wala tayong alam sa sa loob of the land masyado Paano kaya sila nagiging judge? Yung mga huwes na yan. Sabihin natin sa sa lower court, municipal to regional, court of appeal hanggang sa Supreme Court. Paano sila nagiging judge? Siguro meron silang pamantayan, mataas na aral yan. At mataas na alam sa Constitution. At ang hatol talaga nila, mga kapatid, sa aking narinig laang, ang narinig ko naman ito, abogado rin, nakabase sa Constitution ang ginagawang paghatol ng isang huwes. Nakabase doon sa mga laws na ginawa during the time yung mga debate sa legislative department, naging batas, yan ang gagamitin kayo ng yan, kaya based dahil yung alam niyang yon, kapag may nag-argument na dalawang parties na natitimbang-timbang niya dahil may alam siya doon sa mga batas na yan, napag-aralan niya, naging bihasa siya doon, minaster niya yon, iyon ang kaya siya nakakahatol ng tama. Related dito sa ating na tinuruan ni Moises ng mga laws and ordinances, kaya sila pwedeng ma-qualified as a judge ng Israel. At tingnan din natin papaano sila mag-judge ng mga tao kapag nasa kanila na yung karunungan yan. So nakita natin yung selection, training, and then paano sila hahatol ng tama. Tingnan po natin dito kasi bago ka makahatol, 'di ba, sa mga hukuman may mga hearing. May mga proceeding. Tingnan po natin. Deuteronomy, hukuman po ng Panginoon. Wala tayong kasinong alam sa ibang hukuman. Dito pag-aaralan po natin ay sa Panginoon. Deuteronomy chapter 1 verse 16. Ang sabi po rito, "And I charge your judges at that time, saying, hear the causes between you, your brethren, and judge righteously between every man and his brother and the stranger that is within him." So, mamalas po natin dito sa mga talatang ito, I charge your judges, doon sa mga judges, paano kaya hatol? Nung panahon yon, at that time, saying, hear the causes between your brethren and judge righteously. Paano makapag-judge? So, yung kanina sample, yung ating illustration, nakapiring. Pakikinggan ang magkabilang panig. At may timbangan. Titimbang-timbangin ang mga argument kung alin yung matimbang. Doon niya igahatol doon ang pabor. At ang judgment, punishment, doon sa nagkasala. Saka huli-huli na yung sword na punishment. So, tingnan po natin dito, may hearing, may kumbaga pong tawag doon, due process. May due process, kinakailangan madinig ka muna. Hindi ko pwede yung pagkaparatangan, i-condemn agad. Ipapanis agad siya. No. Yan po ang Israel. Yan po ang salita ng Diyos. Napakataas po ng karunungan ibinibigay ng salita ng Panginoon. At ito po ang talagang fair and just and holy. Wala pong pagkakamali kapag ito ang ating pinag-aralan. Tayo magkakamali, pero ito wala. Hindi magkakamali. Kaya dito sabi ito, judge righteously between every man and his brother and the stranger that is with him. And tapos dito, ye shall not respect persons in judgment. Kaya nakapiring yung hukuman Para halimbawa sa church. Paano halimbawa magkakameron kayo ng botohan. Halimbawa ay sa pag-select ng deacon or anumang bagay na medyo mahirap i-decide, dinadaan niya sa botohan sa church kasi democracy po kayo, tsaka independent kayo. Hindi namin kayo pakikialam sa tanawan. Kayo po mag-aano diyan. Halimbawa, magsiselect kayo ng deacon, kailangan po
alam nyo, bago nyo gawin yan, naturuan na po kayo sa Word of God. Alam nyo na sa pag-select yan, kailangan ang basis nyo ay yung Word of God. Yung ruling ng Word of God. Sa Acts chapter 6, verse 3 hanggang 4. So yun po yung magiging basis ng pag-select ng deacon. At sa ganyan po ay kinakailangan po, sabi dito, you shall not respect of persons. Huwag po kayo magre-respect of persons. Ang i-respect nyo, kung ano yung kanyang katangian na namimit ba niya, yung isang qualification na hinihingi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 3. Kung deacon, Timothy chapter 3, 1 Timothy chapter 3, verse 8 to 13. Kung pastor naman, ang may qualified na rito, at kukuha kayo, magsiselect kayo, yung 1 to 7 ng 1 Timothy chapter 3, at saka yung Titus chapter 1. Ganun din sa Acts chapter 6, verse 3, 4, 5, kung hindi ako nagkakamali, yan ang mga talata na magiging criteria of selecting doon sa officer nyo dito. Ngayon, ang sabi rito, you shall not respect of persons in judgment, but you shall hear the small. Halimbawa naman ito sa mga may usapin kayo, but you shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid of the face of man. Dapat kaya nakapiring ka para hindi ka ma-intimidate doon. For the judgment is God's, and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it. Yan. Makita natin dito mga kapatid, kung kayo po ay magsiselect dito ng officer, di ba, yung pagboto nyo, judgment nyo po yun ng individual judgment nyo ng church. At pag yun pagsama-sama, majority, yun po yung tinig. Tatalian po tatalian nyo yun. Tatalian po yun sa langit. Kung sino makapili nyo, halimbawa deacon, o preacher, o elder sa inyong. Kung dito naman gagaling, kung halimbawa may sapat ng kaalaman, ang mga member dito, sa mga kalalakihan, wag ang sabi po rito, not respect of persons. Halimbawa, anak mo, tapos ay marami ang angkan nyo rito, pero mas qualified naman yung isang kapatid. Kumot anak mo, iboboto mo yon para siya yung maging deacon. Hindi ganun. Kung sino yung qualified, kasi tayong lahat dito, wala tayo ditong asawa. Yung pagdating sa, pag sinabing not respect of persons, dapat hindi mo titingnan kung kamag-anak mo yan, kung kapatid mo yan, asawa mo yan, hipag mo, bayaw mo. Hindi. Kayong lahat dito ay pantay-pantay na magkakapatid sa Panginoon. Magkakapatid sa Panginoon. Kahit nga ang Panginoong Jesucristo, andyan ang mga kapatid mo, andyan ang magulang mo. Pero sabi ng Panginoon, sino mga kapatid ko? At mga magulang ko? Hindi ba yung mga nakikinig at gumaganap ng salita ng Panginoon? Di ba mas mahalaga kung tutuusin yung samahan ng church? Kaya no respect of persons pagka kayo magsiselect, hindi dapat pupolitikahin. Kung sino yung karapat dapat. Hindi kahit dahil mayaman siya, may impluensyahan siya, palakaibigan siya, ay kung hindi naman niya kayang pamunuan, kung wala siyang biblical knowledge, wala siyang biblical wisdom or understanding para makapamuno, para paano pag tinanong niyo siya? May mga bagay na dapat pangunahan niya. Paano siya magbibigay ng counsel? Dahil na iboto niyo ay dahil ito'y kadugo o no, hindi ganoon. Kaya nga tinuturuan po tayo ng Biblia sa linggo-linggo, sa mga Bible study na papapakinggan nyo, at yung linggo-linggo na teaching and preaching, diyan po tayo matututo. At isa pa, wag yung tigilan, yung pag-meditate po natin ng Word of God araw-araw. Kasi si Joshua nag-meditate day and night. Mapalad po yung ganun tao. At kaysa tayo makisama sa sanglibutan, ay mas maganda, mag-meditate po tayo ng salita ng Panginoon day and night. Yun din po ang ginagawa ni David. Sabi po dito sa Psalms 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Yan po ang kailangan natin. Hindi lang po sa church, dapat tayo makapakinig. Tuwing linggo lang yun Tuwing linggo lang yun Mas maganda talaga, makatulad kayo ng Bereans, na yung naririnig sa church, nag-extra, study pa kayo sa mga bahay nyo. At bukod pa yung pag-aaral nyo, pag-meditate nyo ng Word of God, day and night Applicable ba sa church lang? O sa pagsamba lang yung day and night? Hindi sa pang-araw-araw mo ng buhay yan, mga kapatid. Specialist ay yung tahanan. Tapos sabi dito, but his delight is in the law of the Lord. Yan ba ang delight natin, mga kapatid? Kahit tayo hectic sa schedule sa mga trabaho, na isisingit pa ba natin yung pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng Panginoon?
araw-araw? Tayo ba'y kahit pa paano nakakabasa-basa man lang para lumakas tayo spiritual? Kasi hinang-hina na tayo, stress na tayo sa sanglibutan. Nagagawa pa ba natin yung mga kapatid? O tuwing linggo lamang tayo umaasa? At yung Bible study lang. Pero dito, ang ganda But His delight, delight ba natin to? Is in the law of the Lord? And in His law, that He meditate day and night. Day and night yan Tapos pag nagawa mo yan, kapatid, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth fruit, his fruit in season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yan po yung yan po yung taong blessed. Yan po yung mapalad. At yan po ay dapat din nasa church ng Panginoon yan. Yung mga taong mapag-meditate ng salita ng Panginoon. Yan po yung iniutos sa atin I-search natin ang scripture. So nakita natin mga kapatid yung selection ng mga judges, may wisdom sila, may takot sila sa Panginoon bago sila ma-qualified, and then hindi sila kubetos, hindi po pwedeng may mag-handle sa inyo, may ilalagay na kayo dito officer ng church, kahit sa finance of the church, dapat yan po ay transparent. Hindi po pwedeng isang tao lang nakakaalam yan. At pag nagalit siya at tinatanong nyo at na-offend, at naiba yung aura ng mukha niya pag tinatanong nyo about the budget of the church, the finance of the church, kahit kalit-litang bagay, dapat alam niya ng isang member, kahit katahitahimik na member, dapat may alam niya. Kasi mahalaga po yan. Kasi not ako betos. Ba't ka ma-open kung aalamin ng church? Gusto niya transparency in giving, transparency in church finances. Hindi naman yan yung inililimos mo Iba naman yung limos yung ibinigay ng kanang kamay, huwag malaman ng kaliwang kamay. Yun ay sa pagbibigay ng alms giving. Pero yung church finances, ano yan? At dapat yan ay alam ng church. Transparent yan. At responsibility yan ng church na dapat alam niya yan. At kayo magdi-decide kung sinong gusto niyong tulungan, kung magkano ang gusto niyong itulong, hindi isang tao lang ang magdi-decide yan. Dapat pinag-meetingan ng church. Kaya nga may business meeting po ang church. Ibig sabihin ng business meeting, hindi naman for profit, kundi yung may pag-uusap pag may meeting na napagkasunduan ng church. Ng majority o halos mas maganda kung ng lahat. Ay paano kayo makakatulong kung hindi naman nyo alam kung magkano ang pondo nyo? So, kailangan rin yan. Mapalad kayo kung transparent ang Kasi ngayon, halimbawa, wala pa kayong pastor, wala pa kayong deacon, i-practice nyo na po yung transparency sa church finance para alam nyo yung pwede nyo itulong at alam nyo kung, teka, mauubusan kami ng pambayad ng renta. So, dapat alam nyo yan. So, yan po ay tinakailangan dyan ng wisdom na galing sa Word of God, not ako betos ang ilalagay nyo. Tandaan nyo po yan mga kapatid. And then, may takot sa Diyos. Hating covetousness, able man, kaya nyo mamahala ng transparent. So, yung mga decision po ng isang ng makikita natin po yung judgment. Tuloy po tayo doon sa yung sa mga judge, kasi po ang ating topic ay judge not according to appearance, but judge righteous judgment. Huwag kayong humatol ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya tinitingnan natin sa Old Testament kasi may apply po natin ito Kasi mahaba po ito Kahit pwede nga po itong i-series study. Kaya lang, siguro mahalaga lang magkameron po tayo ng idea doon sa sinasabi ng Panginoon. Then, isa pa po, paano magkakameron ng just decision? Ang isang hatol. Tingnan po natin balik po tayo, Deuteronomy chapter 16. Deuteronomy chapter 16, verse 18 po, tingnan natin. Yan. Judges and officers shall thou make thee in all thy gates. So doon ang place ng korte. In all thy gates, which the Lord thy God giveth thee throughout thy tribes, and they shall judge the people with just judgment. Paano po yung paghatol? Ito po yung sinasabi rin ng Panginoon, na hindi nila natutunan. Bakbak sila ng bakbak sa Panginoon, pero hindi nila alam. Kaya sabi ng Panginoon binibreak nila ang kautusan.
You do err not knowing the scripture. Ito yung utos ni Moises eh. Nakakiling sila kay Moises pero hindi naman nila lubos na alam yung kautosan ni Moises. Moises lang sila ng Moises. Kaya dito sabi rito, throughout thy tribes that they shall judge the people with just judgment. Yan ang gusto ng Panginoong sa Kristo eh. Judge not according to the appearance, but judge just judgment. Matuwid na hatol. Alam naman po ninyo pagka yung mali ang hatol eh. Minsan kahit nasa lipunan natin. Minsan na-acquit yung mayayaman. Minsan hindi ko sinabing lahat. Tapos ay talo ang mahirap. Just judgment. Ito, nag-aaral po tayo ng just judgment. Nasa Bible, mas alam dapat natin yan kaysa kanila. Kasi mas just ang ating kautusan kaysa kautusan ng land. Kaysa law of the land. Mas just ito. Mas fair at saka mas holy ang ating kautusan pinag-aaralan. Kaya pagdating sa judgment, mas mas mataas ang turo sa atin ng Panginoon. Mas honest ang turo sa atin ng Panginoon. Mas makatarungan ang church ng Panginoon pagdating sa tamang paghatol. Lamang nga lang ay dapat alam natin na ang salita ng Panginoon. And then, sabi dito, thou shalt not rest judgment. Huwag mong pipilipitin o i-bend mo yung batas, huwag mong i-bend yung law, or huwag mong i-break ang law. Ang ibig po sabihin ng rest, yung parang ganun eh, i-binebend mo o pinipervert mo, or yung binebend away. Yan po ang mga nakita kong meaning yan eh. Thou shalt not respect persons. Inulit na naman. Huwag ka magtatangi ng tao. Neither take a gift. Huwag kang tatanggap ng suhol. Kasi may mga taong mahina sa gift eh. Pag nabigyan ng gift, para bagang pagdating sa mas friendly siya doon sa nagbibigay ng gift eh. Ang huwes ay hindi dapat binibigyan ng gift. Nakalagay dito eh. Neither take a gift kung ikaw ay isang judge, for a gift that blind the eyes of the wise. Kasi paghahatol ka, ito naman doon sa time ng pag humahatol siya, para mapaboran ka, magbibigay ka ng gift, ng suhol. Mali po yan. Kahit po pala sa Bible, mali yun. Pwede palang masuhulan ang likong judge. Kaya ibinabawal pala po sa Bible yun. Tapos bakit? For a gift that blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. Nakasabi, yun pala ang mangyayari dyan. Sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong. Kahit pala marunong, pwedeng mabulag kapag ka nasuhulan mo eh. Nagpe-pervert siya. At sabi rito, at naliliko ang mga salita ng matuwid. Ipe-pervert na pati yung salita ng matuwid. Ipe-pervert. Ayan po ang maling paghatol. Dapat no perversion, no bribery, tapos with fair balances sa paghatol, no respect of persons. Yan din po yung ating tinatakil kanina. At tingnan po natin dito sa procedure. Tingnan po natin sa pagtanggap ng mga yung pagtanggap po ng mga kaso dito sa sa salita ng Panginoon. Tingnan po natin itong 19, Deuteronomy chapter 19, verse 15. Sabi po rito, ayan, sabi po rito, one witness shall not rise up against a man for any iniquity. So, hindi pwedeng isang witness, hindi po pwedeng isang saksi lang, hindi tatayo. Sabi rito, or for one witness shall not rise up against a man for any iniquity, kahit anong kasalanan yan, or for any sin. In any sin that he sinned, at the mouth of 2 witnesses or at the mouth of 3 witnesses shall the matter be established. Doon pa lang ibig sabihin pag wala kang witness, pag wala kang matibay na dalang testigo at iisa, hindi yan tatayo. Kailangan 2 o 3 yung sasaksi. At dapat hindi false witnesses, dapat just din yung mga true witnesses po talaga sila. Pinakikinggan po yan ng judge. Tinitimbang-timbang yan. Tingnan niyo po ha. And then, sabi po rito, a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong. A witness shall not rise up. Okay, tama po. So, yung witness, kinakailangan pong hindi false witness. And then, hindi siya pwede sumaksi ng kabulaanan. Then sa verse 17, then both the men
between whom the controversy, yung defendant at saka yung prosecutor, shall stand before the Lord, before the priest, and the judges, which shall be in those days. Yan po ang mga judge nun priest and judges. And the judges shall make diligent inquisition. So, ang mga judges po noon, sa panahon ni Moises, nagkakameron din po sila ng matinding pagmasikap na pagsisiyasat doon sa kasong ipinapile sa kanya, doon sa suitcase o yung lawsuit na ipinapile doon sa judges. At sabi po rito, and behold, if any witness be a false witness and had testified falsely against his brother, kapag yung sinasaliksik nila, nagkakameron sila ng diligent inquisition kung tama yung sinasabi ng mga saksi. Kasi dalawang klase ng saksi. Isang tunay na saksi at isang bulaan saksi. Malalaman din po yan, madidetect din po yan ng mga judges. Kaya po may pagsusuri po sila, kaya may hearing, at may pagtitimbang-timbang po. And then sabi po rito, and the judges shall make diligent inquisition, and behold, if the witness be a false witness and had testified falsely against his brother, ang mangyayari, then shall ye do unto him as he had thought to have done unto his brother. So shall thou put the evil away from among you. Yan ang gagawin sa mga false witnesses. And those which remain shall hear and fear, para matakot naman yung iba, and shall henceforth commit no more any such evil among you. And thine eye shall not pity, but life shall go for life, pagka magkahatol ka ng justice. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. So yan, ganun po kasi sa Old Testament. Pero ito po, may amendment pong ginawa dito ang Panginoon sa John. Hindi ko po matanda kung sa John chapter 17 or 16 na tungkol po dyan sa mga ganyang paghatol. Pero sa Old Testament, ganito po talaga. Na pag ikaw ay false witness, nako, ay ikaw ang hahatulan. Hahatulan pati false witness, at hindi rin mananalo yung sinasaksihan mo na gusto mong maipanalo kaso. Hindi rin tatayo yun. Kahit 3 or 2 witnesses, kapag false witnesses, hindi rin po tatayo yan. May parusa. Yan po, sinabi dito. So, yan po yung court proceedings dito sa Israel. Yan po yung due process. Kasi talagang ang due process po talaga nasa Bible. Akala ba natin nasa mga korte-korte lang yan? Hindi po. Sa Bible po talaga ang panahon pa ni Moises, meron ng tinatawag na due process. Kaya nga nung ang Panginoon ay gusto nilang hatulan, gusto nilang patayin. Merong isang Nicodemo na sinasabi, kinakailangan bang hatulan muna ang tao bago siya pakinggan? John chapter 7, verse 51. Kaya tingnan po natin. 7:51. Alam ni Nicodemus yung right judgment. Ang sabi po rito, 7:51. Ayan, ang sabi niya, that not our law judge any man before it hear him. Kailangan may hearing muna. And know what he doeth. Hinahatulan baga ng ating kautusan ni Moises ang isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin, diligent inquisition, kung ano ang kanyang ginawa. Iyan po yung tamang judgment na itinuturo ng Bible. O paglilitis sa isang korte po sa Old Testament. So, maliwanag po mga kapatid na nakita natin na kasi hindi na po i-allow ng time, medyo lampas na po ako. Nag-start po ako mag-preach siguro. Na po, medyo lampas na po. So, nakita lang po natin, yung susunod po dito yung verdict, yung tamang paghatol. Di po ba may sword yung si Katarungan, si Lady Justice. So, saka po niya ihahatol yung kung absuelto ka o hatulang ka. Kapag nakita na niya, nandinig na yung magkabilang side at napagtimbang-timbang na yung mga ebidensya, yung testimony ng mga witnesses, kung false or true witnesses, then matagal po, saka po siya hahatol. So hindi naman po masamang halimbawa ay may mga usapin. Hindi po ba mas maganda yung pakinggan muna natin yung both sides? Yan. Para maging makatarungan po tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga member ng church. Kinakailangan po natin magkameron ng ganyang Tingnan po natin Deuteronomy. Deuteronomy chapter kanina po sa 19 nasa 19 tayo. 19 nabanggit ko na po ba yung 19 verse? Tama po, 19 tapos na po 'yon. At tapos na rin yung kay Nicodemo na alam niya ang kautusan, kaya may tama siyang payo. Yung the verdict naman po, yung paghatol naman. Kaya po natin dito sa 25 verse 1 to 3. Ang sabi rito, if there be controversy between men
and they come unto judgment, that the judges may judge them, then they shall justify the righteous and condemn the wicked. Kung magkaroon ng pagkakaalit ang mga tao, at sila'y dumating sa hukuman, at sila'y hatulan ng mga hukom, ay kanilang ang mamatuwirin ang may matuwid, at hahatulan ang salarin. At sabi rito, at mangyayari na kung ang salarin ay marapat paluin, ay padadapain siya ng hukom sa lupa at papaluin sa kanyang harap ayon sa kanyang sala na may bilang. 40 palo ang maibibigay niya sa kanya, huwag niyang lalagpasan. Baka kung siya lumagpas ay paluin niya ng higit sa mga ito, ng maraming palo ay maging hamak nga sa iyo ang iyong kapatid. Yan. So pagkatapos ng hearing, pagkatapos ng due process, pagkatapos ng matinding paglilitis at napakinggan na ng mga judge ng Israel, saka pa lang sila magagawad ng tamang punishment or judgment. So, yan po ang itinuturo sa atin ng Bible. At dito po sa Deuteronomy, may supporting text po tayo. Tingnan ko lang po kung related itong supporting text ko. 21 verse 18 ng Deuteronomy. Sabi po rito, if any man have a stubborn, ito po yung mga kalimitang ginagawa sa Israel, nung panahon ng Israel. Ayan. Sabi po rito, ito yung mga judgment, itong hatol. If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that when they have chastened him, ang kanyang pinarusahan na, will not hearken unto them, then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place. Ito yung stubborn child na hindi nakikinig sa magulang, and sa verse 20, at tapos sabi rito sa verse 19, then shall his father and his mother lay hold on him and bring him out unto the elders of his city, do sa gate, unto the gate of his place, and they shall say unto the elders of the city, ang sumasaksi na, magulang pwede na yun, two witnesses this our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice, he is a glutton and drunkard, and all the men of his city shall stone him with stones, and he die, upang siya mamatay. So shall thou put away from among you, and all Israel shall hear and fear. So thou shalt put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. Iyan po ang hatol doon sa anak na stubborn and glutton or rebellious, drunkard. Hinahatulan po ng kamatayan ang mga anak noon kapag hindi na kaya ng magulang sa bansang Israel. So dito po makikita natin, wala dito politika. Kasi sariling anak ay binibigay para hatulan Batas po ng Diyos yun. Kailangan nila sundin yun. Sa atin naman po, light matters lang. Halimbawa po meron tayong halimbawa may member po dito sa atin na nakita nating may gumawa ng kalokohan or mali na worthy for excommunication or tiwalag, wag po natin pairalin yung with respect of persons. Lagi pong isipin natin yung anak na ibinigay sa mga elder para hatulan ng kanilang mga magulang. Kasi utos ng Diyos. Kailangan manaig po sa atin yung utos ng Panginoon. So, sabi nga ng Psalms 58 verse 1, i-apply po natin yung ating mga natutuhan sa Panginoon, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Kaya sabi dito sa Psalms, do you speak righteousness, O congregation? Sa Israel po ito, do you judge uprightly, O you sons of man? Kasi noong panahon yan, hindi sila gumagawa. Kaya ito tanong, do you speak righteousness, O congregation? Do you judge uprightly, O ye sons of man? Sa atin sa church, we need to apply po yung mga teaching na ating natututunan using the law of Christ sa mga natutunan po natin. Tingnan po natin kung makakaya natin i-apply itong ating mga natutunan. Kailangan po anumang usapin sa iglesia, sa tahanan, sa lipunan,
sa ating mga trabaho, sa school, ay kailangan po ay nasa right judgment po tayo. At magagawa lamang po natin yan kapag saturated tayo at lagi na ng salita ng Panginoon. Kung tayo po ay punong-puno ng kaalaman sa salita ng Panginoon. Bagamat hindi naman po natin malalaman lahat yan, napakalawak na salita ng Panginoon. Kahit kayo, may mga tanong kayo sa akin, hindi ko kayang masagot agad ng biglaan. Kinakailangan pang pag-aralan ko, magsaliksik ako, lalo na nung wala pa itong mga internet na to. Doon mo malalaman talaga kung nag-aaral ang isang mangaral kasi wala pa nung internet. Ngayon, ang dali nang i-search eh. Isang pindot mo lang, lalabas sa sagot, parang hindi siya tinanong mo. Ang tinanong mo, internet eh. Iba talaga yung nag-aaral. Kahit di mo dala ang cellphone mo, kahit nakataob yan, may hawak kang librong Bible, yung Bible. So, doon mo masusukat din kung nag-aaral talaga yung ng salita ng Panginoon isang tao. Kaya niyang makipag-argument pagdating sa katotohanan. Hindi naman pagyayabang yung ganun. Kailangan lang tayo ay, kasi hindi tayo magkakameron ng right argument, right judgment, kapag sa mga usapang spiritual, kung wala tayong alam sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, umatol tayo ng righteous judgment. So hanggang dito, i-apply po natin mga kapatid, itong ating natutunan saan mang area ng ating buhay. Pagpalain po kayo, mapagpalang gabi na po sa inyo. Tayo pong manalangin, Brother Alex, atin pong pagtatapos. Matong po, ayon po sa inyo po, hindi matong po kami ng po at ang banal po. At kailangan po namin Panginoon ay matong po kami matuloy po Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga katotohanan po na ay naisip na wakot bawat isa ang mga kampo, salamat po. Salamat po ng Panginoon, ay nabutok po kami sa biyaya po, sa kakilala, salamat po sa mahal na Espiritu po, sa tuloy na pag-akay po, at pag-akay po sa amin. Salamat din po Panginoon sa aming po na ipinagpapalala sa amin, at nakikaya po niya ang kapo, ang magpipiran po, ito, ingat po sa bawat isa. Ito, pamamaraan na sa amin, kasama po. Kaya po sila sa pag-ibig, sa salamat. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.